Mabuhay! Maligayang araw ng turismo. The Department of Tourism Caraga Region celebrates World Tourism Day by reaffirming its commitment to promote inclusive, resilient tourism that showcases our regions and the Philippines' unique beauty while empowering communities for a brighter future. Dahil sa turismo, may trabaho. Sa turismo, may asenso. Happy World Tourism Day! Love the Philippines! Love the Philippines. This is the holy land. Not to reflect forever now. Festivity is the whole year round. Love the Philippines. Heavenly Father, we humbly come before you, seeking your guidance and wisdom. Lord, bless the city government of Butuan and every public servant entrusted with the duty to serve our community. Grant us clarity in decision-making, integrity in every action, and compassion in every task. Shield us with your protection as we work for the good of our people. Strengthen our commitment to deliver honest, efficient, and quality service. May our efforts reflect your justice, peace, and love. All this we ask in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide. Above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light. From tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth.
This is Butuan, a story alive. Come and see. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Maayong Biyernes nga hapon mga kabutuanon, sa matag balita adunay istorya, sa matag isyu adunay aksyon, o sa matag butuanon adunay tingog kini ang Butuan Aksyon Teleradyo hatod kaninyo sa Butuan City Public Information Division. Live kita sa atong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako si Richmond Dinayon, ang inyong kaabag sa serbisyo. Sa sunod nga mga minuto atong tukion ang mga isgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga gobyerno, mga serbisyo publiko o mga kalihukan dinhi sa atong syudad, pagpaabot sa tingog sa katawhan o pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlawng Biyernes mga kabutuanon, July 24, 2026. May hapon sa inyong tanan. Ay kalimot sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamay mo sa kamo mag-comment, mamay mo sa kamo magpa-shoutout diha, maghatag sa inyong sugyot o mga pangutana, kaya ang inyong mga pangutana importante ka namo. Labi na sa atong isgutanan karong hapon mga kabutuanon, labi na katong isgutan ang kaning benepisyo sa pagpa-deworm, no? Kung natin mga pangutana kabaynana atong mag-send na sa inyong mga pangutana diha sa atong comment section. Diay mga kabutuanon, hapit na ang August, no? Maihap na sa atong mga tudlo. I-celebrate na nato ang 76 adlawhong Butuan. August is all about Butuan. So from clean-up drives and festival, pahingon sa concerts, sports o mga cultural events, join us as we celebrate the 76 adlawhong Butuan. Ugma di ay mga kabutuan on July 25, I hope no na mutambong tantanan, mo apilta, mo pakita ta sa ato ang pagpakabana kay ugma puhon alas 5 sa kadlawon atong ipahigayon ang citywide clean up dinhi sa Butuan City Hall. O katong mga dili makaani sa ato ang City Hall, pwede gihapon na mo participar no diya sa inyong mga tugkaran, maglimpyo ta mga kabutuanon. Ipakita nato ang panagiusa, atong balanghayan, panagiusa aron malimpyo ang ato ang syudad. After ana sa Domingo, July 26 ang atong Abayan Festival diha sa Barangay Agaw, magsugod na alas 5 sa kaadlawon. Sa mga nangutana no, unsaon na mo pagkakuha og kanang ticket no para maka-join media sa Abayan Procession. Di mabalaka kay on the day nga mag-celebrate natay activity diha sa Barangay Agaw, naay panghatag nga mga free tickets diha sa during sa Abayan program. So first come first serve lang ni mga kabutuan no. Muadto lang mo sa registration booth and then mag-register aron makadawat dayon sa color-coded nga ticket. Ganong color-coded man kay kini atong basihan na mga kabutuanon kung asa mo nga boat mo sakay. Depende sa inyong madawatan nga ticket. So i-present niyo ang ticket doon sa assigned boat before boarding. So ato ning buhaton aron safe ta organized no ang atong pagpahigayon sa 2026 Abayan Festival karong Domingo na mga kabutuanon. Ay kalimot. Sa dugang pa mga schedule sa activities sa adlawhong Butuan, adto lang sa ato ang official Facebook page sa Butuan City Public Information Office kay naa dito tanan ang mga listahan ng mga activities nato, labi ito mga weekly concerts. Di ay every Friday ang ato ang concerts no dinhi sa City Hall grounds. Naatay gipang imbitar nga mga banda nagikan pa sa Manila nga mo perform on the every Friday sa matag alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 12 sa tungang gabi. So excited na ba ang tanan? No, ako mismo excited na pud ko. Kay syempre ang kaning mga activities is all about Butuan. So ato ning mo ning paghimugso sa atong dakbayan. So dungan ta mag-celebrate aning mga activities na giandam para sa inyong tanan. Okay, stay tuned lang diha mga kabutuanon para sa masagan pa mga detalye sa atong diskutahan karong adlaw. Kina inyong Butuan Aksyon Teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. Butuan Aksyon Teleradyo. Ano na ang mga highlights sa mga pangitabo sa City Government of Butuan? Una, 40 ka mga mananagat sa Butuan ang nakakat-on paghimo sa ilang kaugalingong fiberglass nga baruto
pinaagi sa Bautuco Hinangco program sa City Agriculture and Veterinary Department. Gawa sa libre nga mga materyales, kitudluan usab sila sa insaktong paghimo sa fiberglass nga baruto. Aron magamit nila kini sa ilang panginabuhian. Sa unang batch sa programa, 15 ka managat sa Barangay Lumbukan ang nakahuman sa ilang mga baruto. Ning Hulyo, mukabat sa 40 ka managat gikan sa nakailang barangay ang nakadawat sa mga fiberglass nga baruto nga sila mismo ang naghimo. Sumala ni boat making instructor Jimwell Madelo, mas lig-on ang fiberglass kaysa kahoy. Sahin usab kini ayuhon kung adunay daot o mahimong mudugay hangtod 30 ka tuig o labaw pa kung maampingan. Human sa turnover karon July 27, mahimo na dayon gamiton sa mga benepisyaryo ang ilang mga bag-ong baruto. On aksyon, Teleradyo. Sa laing bahin, doon na bag-ong pasilidad sa Butuan City nga motabang sa atong mga micro, small o medium enterprises o MSMEs sa karaga sa paghimog world-class nga packaging o printing alang sa ilang mga produkto. Gilusad sa Father Saturnino Orius University o Department of Trade and Industry ang modern implementation for revolutionizing advanced cutting-edge layout and excellent o FSUU Miracle Printing Solution. Ini mao ang unang pasilidad sa Mindanao o pinakadako nga shared service facility tali sa tanan DTI grantees sa nasud. Ang FSUU Miracle magsilbing one-stop packaging and printing hub, din makapahimo ang mga nanag-iya o gagmay negosyo og dekalidad nga packaging, labels o uban pang printed materials aron mas madugang ang value sa ilang mga produkto. Gamit ang modernong digital printing technology, makahimo ang FSUU Miracle og dekalidad nga packaging, labels o printed materials, makaprint usab kini sa papel, kahoy, acrylic, tiles ug uban pang materyales. Aduna usab kini mga layout artist nga motabang sa pagdisenyo sa mga produkto. Tinguha sa proyekto nga mapataas ang kalidad sa mga produkto sa ato mga lokal nga negosyo aron mas mahimong competitive sa national o international market. Abli ang FSUU Miracle alang sa konsultasyon gikan Lunes hangtod Sabado sa Barangay Libertad, Butuan City at bang sa FSUU Morelos Campus. On aksyon, Teleradyo. Okay mga Butuano, natangi sa pagbalik sa Butuan Nasyon Teleradyo at isgutan kanadlaw ang mga itungod na sa National Deworming Month. Sa pagbalik sa Butuan Aksyon Teleradyo. On aksyon, Teleradyo. Hello mga Kabutuanon, ako si Pio. Nianausap kita sa atong serbisyo info. Kung makakuha na og building permit para sa balay o building o natukod na kini, wala kay nagpasabot nga pwede ka nang mag-move in sa imong bag-ong balay nga natukod o building. Hinahanglan sa ka nga mokuha og Certificate of Occupancy o Occupancy Permit. Ang Occupancy Permit o mas na ilang Certificate of Occupancy i-issue ang aprobahan una sa building official una pa magamit ang estruktura. Maski og gaabang ka lang og pwesto alang sa business, kinahanglan gyapon mo kuha og occupancy permit. Nganong importante man nga dunay occupancy permit? Unsa may silbi ani ug unsa may rason nganong kinahanglan kini? Sumala sa Building Code of the Philippines, dili pwede magamit ang usa ka bag-ong natukod nga balay o building kung walay occupancy permit. Ikinahanglan kini aron masiguro sa gobyerno nga natuman ang building plan nga gisumite sa pagkuha og building permit. But masiguro sa atong gobyerno nga compliant ang mga estruktura sa building code og luwas kining gamiton. Unsa may requirements sa pagkuha og occupancy permit? Ikinahanglan ang design plans, tulo ka kopya sa AS-built plan kung dunay gibag-o sa estruktura. Magkuha og mga permit forms sa Office of the Building Official. Duha ka kopya sa application form for Certificate of Occupancy. Duha ka kopya sa Certificate of Completion. Duha ka kopya sa Certificate of Final Electrical Inspection. Magkuha usab og Special Power of Attorney alang sa nagproseso or company valid ID. Usa ka kopya sa valid ID sa tag-iya sa balay o building nga dunay signature.
usa ka kopya sa PRC license o PTR sa mga professionals involved sama sa electrical engineer, architect ug uban pa. 1 book construction logbook, contractor's tax with official receipt kung under contract ug usa ka long orange folder. Kung makompleto na king tanan, isubmit tayo kini sa Office of the Building Official. Mga kabutuan-on, atong pahimangno nga kalapasan sa balaod ang pagpuyo sa balay o paggamit sa building nga walay occupancy permit. Dunay multa o pagkapreso kung nakalapas kaniini. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa serbisyo info. Ako si Pio. The path I'm taking may be uncertain, but I could never go back, and to move forward is all I have. My existence was concealed, but I am now at liberty. In favor of mobility, moving around to and fro in any way and every way. Seek the heights and depths. To be the venue of life's leisure offering, nourishing one's body and soul. From where it is taken to where it goes. The labor, passion, and love were freely given. These are things I wanted you to remember. Maybe I am a big part of your history, but it's the harmony of the past and the future I long you to recall. Even from afar, they know me. But do you? Do you really know me? Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Okay, welcome back sa Butuan Aksyon Teleradyo. Di kalimot ko promote dahil nga karong hapuna, doon na nasabtay ihatag nga maswerteng mananaog aning DJ Box Plus. No, ang ato ihatag itong last week na sa atong teleradyo na may nakadaog. So karon na pod, I hope na napod tayo maswerte nga mudaog karong hapuna. Kung maminaw lang mo sa atong topic karon, kay diha nato kwaon ang ato ang pangutana unya. So maminaw kita ka sa atong bisita, kay diha ta mangutana unya kung unsa among ipangutana aron makadaog aniya ang DJ Box Plus. Gwapo ni siya nga DJ Box kay no need na og installation. Igo lang nimo ni itaod sa M1 TV
HD ready na siya, wala installation o wala pa yung monthly fee. No, so makita niyo dihatanan ang mga online government channels, mga FM stations dinhi sa atong DJ Box. Og nga napod ni siya emergency warning broadcast system og multimedia player og personal video recorder. Apil na siya diri sa DJ Box. So keep on tuning in. So stay put lang mo dinha, no, kay aron unya paghuman sa among discussion magpa-game sa dayon taro makadaog mo aning DJ Box. Kay si Ma'am gani pud gusto po siya makadaog og DJ Box. Pero later na daw siya mo join sa comment section bitaw. Okay, karong hapon na atong isgutan unsa ang mga benepisyo ni ining deworming program. Labi na karon kay kuan po no kaning gipalapdan na po ang kampanya sa atong gobyerno labi na aning deworming program. Subay na sa pag-observe nato sa National Deworming Month. Karong hapon na ito makauban si Ma'am Joyce Navis Galigaw Argana, ang Health Education and Promotion Officer 3 sa City Health Department. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon, sir. Oo, O sa atong mga tigpaminaw. Alright. Ma'am, unang-una, no, nga naman kinahanglan pa nato nga i-deworm ang bata bisan wala ni siya gibati. Di ba, ang bata normally, wala magina siya gibati nga bisan unsa, no? Pero nga nung kinahanglan man gito siya i-deworm. Unsa pod nga edad nato siya i-deworm dapat? So ang mga bata kay sila manggod ang deworming gitawag ni siya preventive chemotherapy. So maski wala pa nato sila na stool exam or wala pa nabasa ang tae sa usa ka bata, ginhatagan nato deworming para mapaminos ang mga signs and symptoms labi na og kanang mga bata nga daghan og burden or daghan og bitok sa ilang mga tiyan. Kay ang deworming mga good sir mas cost effective siya, mas taas iyang benepisyo kung ato siya i-preventive chemotherapy dayon or paghatag sa deworming kay kung mas hago man if ato pang basahon tanan tae sa mga bata. At what age in particular, ma'am, na dapat siya ma-deworm dayon? So ang atong mga eligible population is kanang nagaedad og 1 to 19 years old nga kabatan-anan. 1 year old. 1 year old to 19. Dili pwede less than 1 year old. Dili, sir. Okay. 1 year old. Padulong sa Sa atong programa 1 year old. 1 year old. Okay. Kani ba siya, ma'am, is voluntary or kinahanglan pod ni siya or kung dapat compulsory sa mga bata gid nga magpa-deworm labi na sa itong mga eskwelahan? Kuan ni siya sir kanang dapat informed ang parents ug muhatag sila parental consent kay importante man ang pag-appeal or pagpahibalo nato sa atong mga ginikanan kay sila may nakabalo kung unsa ang medical history sa bata, unsay nakakaon ba ang bata bag-o na bakunahan ug sila po'y makabantay sa ilang balay if adunay mga side effects after deworming. Tinuod ba, ma'am, nga kanang makadaot ni sa atay o kidney ang kaning deworming? Sa kuan sir, pila naman gyud siya katuig na ginagamit o ginarekomenda ni ng DOH o World Health Organization kani nga tambal. So wala man ni siya noted nga pagkadaot sa atay o sa uban kuan. Kidney. Basta kidney. sakto lang pod ang... Basta dili lang siya overdose o sakto ang dosage. Kaya kung, for example, ma'am, nakalimot ang ginikanan nga napadiworm na dahil siya atong January, February, March, nga April, 4 months pa lang, nagpadiworm na sad. Okay na ba na? Kinahanglan Or gyapon kinahanglan siya 6 months? ipa-check gyud sa doctor sir if nahatagan siya. Mao nang kung sa atong komunidad ginakuan gyud siya nga January and July para dili masayop ang mga ginikanan. Unsay kasagaran ti mailhan, ma'am, nga basin andunay intestinal worm ang usa ka bata? Mailhan ba nato na sa bata sa iyahang itsura or unsa may mga kasagaran tong makita nga mga timailhan nga naani siya intestinal worms? So ang worm burden manggod kay magdepende siya sir kung light infection pa or kanang gamay pa ang infection or gamay pa ang bitok sa bata. Kasagaran ana wala pa yung mga klarong simptomas pero kung heavy or kanang moderate nga na infection kanang mauna ng stomach discomfort, kanunay nga diarrhea or kanang IBS, mag-irritable bowel syndrome na sila. Kanang mga luspad nga bata or dagkog tiyan. Kana. Oo, maupod na or kanang mga luya sila og
kanang maski saktog kaon kay dili gyud sila motubo. Hinay ilang physical growth. Speaking of tubo, makapekto ba ning pagtubo nila ma'am kung sa ilang panguna-una sa bata kay kung naa kay intestinal worms? Kay ang ato manggod ay di ba intestinal gitawag ni siya intestinal worm sir, so nagpuyo ni siya sa atong tinai. Tinai. So ang kani nga tinai mo compete siya og kuha sa sustansya nga gikaon sa mga bata. So mao nang Nay anemia, mo nay anemic. oo sir, kay malnutrition, naamay oo. puy-kuan na kanang ang cause niya is maka-cause og blood loss. So manang ma-anemic ang bata ug hinay ang absorption sa nutrients. Kaya di ba sila manganak ba niya sa imong sa imong tiyan? Managhan ba ni kani mga uod sa imong tiyan? Ang Stability? growth gyud sa kuan sir sa ay kanang sa cycle sa intestinal worms mudaghan siya sa soil. Pero kung nasa sa imong Sa atong Tiyan. tiyan dili adult na siya. adult na siya. Pero ma'am, what if kung limpyo ang bata? Mangitlog dito pud siya mangitlog sa atong. Mangitlog siya. What if ma'am limpyo ang bata, perminti maligo, perminti gina-hand wash, gina-alkoholan pag gina sa mga ginikanan, masin niya ganun, ka-gloves pa no ang bata. Grabe na pud. Kilala pa ba gihapon siya i-deworm? Oo sir, dapat gihapon siya i-deworm kay wala man ta kabalo sa atong panimalay limpyo lagi siya, pero pag abot sa eskwelahan magdula-dula baya gyud na ang mga bata ma-expose gihapon siya or basig nagdula-dula og kanang lupa or nagtiniil og dula sa eskwelahan dili baya gyud masundan sa mga parents. So man ang kinahanglan gihapon i-deworm gyud ang bata. Unsa man nato ma'am nga mahibal-an nga kanang ang bata makakuha siya og intestinal worms kanang pinaagi sa pagduwa-duwa ng mga lapok? Oo sir, di bali kung Microscopic ba ng klase nga? oo sir, Uod na itong gisgutan? makita ra gyud siya sa kay medtech man sad ko by profession sir. So makita Nakita na ma'am? Nakita na ana? Oo. Unsa itsura na niya? kung sa kuan sir kay makita siya sa microscope is mura siya itlog kung eggs pa siya. Mura gyud siya itlog, lingin ra siya taglahi-lahi silag nawong kay depende man sa intestinal worms ug kung kanang adult na siya mura gyud siya bitok nga kanang Gamay nga nipis. gamay siya nga bitok. Pero makita man sad siya maskig kuan makita man pud siya kung adult na. Makita siya sa tae, di ba? Visible man siya kanang uban manggawas sa Mandagpo ilong na. ug dungan. Kana nga case is grabe na gyud na. Oh, grabe na Kadaghan. infection. Oo. Kano sa dili angay hatagan og deworming medicine ang usa ka bata? Nabay instance or nabay case nga oy di sa nato siya hatagan og deworming kay natay nakita nga anis based sa atong assessment. Oo. Ang usa sa deferral reasons nato sir sa upon screening is kung adunay hilanat ang bata, naglisod siya ginhawa or adunay noted nga allergy gyud siya kuan kaning deworming tablets o kanang mga adunay ongoing nga kalibanga sir dili pod na siya hatagan. I-refer sa doctor. Ngano man day ma'am kung if ever na siya kalibanga, na siya problema sa tiyan, if ever makainom siya ng deworming, mulala ba ang iyang kalibanga? Kay basig dili man nato siya sir ma-assess kung unsa gyud ang reason Or cause. or unsay cause sa iyang pagkalibanga kay basig katong existing niya illness or tungod ba gyud siya epekto ba siya sa tambal. Okay. Ma'am, pwede ba yung mga kautana? Unsa di composition anong tambal? Unsa di suod ana? Unsa di ay sagol anang deworming tablet? Moto siya sir ang mebendazole. Duha ra man na siya ang ginagamit nato diri sa Pilipinas, mebendazole or albendazole. So mga na sila mga anti-parasitic nga mga tambal. Mao ra na gyud ang composition sa tambal. Okay. In which kani siya is dili ni siya makadaot sa atong kidney. Yes sir. No, kay igor man ni siya pampatay ani mga parasites. Okay. Ma'am, nangutanay uban ng utana nganong duha raman ka beses sa katuig magpa-deworm. Kanong dili man every month, every 3 months or quarterly, nganong every 6 months man. So in 1 year dapat ikaduha gyud ka magpa-deworm. So Yes, anong sir. duha raman ma'am? So kay ang gi-recommend man sa WHO or sa World Health Organization kung ang usa ka nasod is endemic with parasitic infection, dapat at least biannual ang administration sa ato. Dili siya pwede mo lapas. Kaduha ra gyud siya. Alright, okay. Ma'am, pwede ba i-deworm ang bata bisan wala siya laboratory test? Yes sir. Okay ra? Okay ra siya ipa-deworm
Nga watay Okay, lab. preventive chemotherapy man siya, di bali, sir. Dili kinahanglan nga dapat makita sa unsa ba na, ang mga itlog dito sa tae. Okay. So, whether naa siya laboratory test or wala, unsa man pag-assess nato sa bata nga okay siya for deworming. Unsa atong procedure anito sa eskwelahan, mama? Ang teacher ba ang muhatag sa deworming tablet or naatay mga nurses sa atong school nga may mo-assess sa bata before natutagaan og deworming tablet? Sa di ba kay duha man to atong eligible population, sir. So kung sa school siya sa school deworming siya, so katong mga age 16 to 19 years old is ang teacher with their school nurse ang mag-administer sa ilang kuanya. Kung sa community katong mga 5 paubos na tong mga bata, ang mga BHW uban sa nurses ang Okay, tubig, ma'am. Oo. Ang magkuan, no? Ang mag-assess. Alright, okay. O if aduna sila makita nga mga kuan or kanang dili sila sure, sir, dira na nila i-refer sa ilang doctor. Okay, na pangutana, ma'am, gikan sa ato ang viewer, no? From Mr. Ascares. Naay nagkalat karon nga balita nga gamiton ang mebendazole o ivermectin gigamit na karon for cancer. Og daghan na karon nagamit ani ng mga cancer patient, effective siya nga naulian. For information lang, tinuod ba ni siya, ma'am? Or wala pa tay scientific explanation, no, kung unsa ni katinuod nga mga tambal. Kay kaning I think kaning ivermectin mo ba ni siya ang ginagamit ato sa mga baboy ba na? Wala ko. Pang baboy ba na siya? Glenn, no? Ang kanang ivermectin? Unsa, sir, gigamit siya as As anti-cancer nga kuan, anti-cancer medicine. Kaning mga mebendazole, kaning mga Wala pag yun sad ko. Kay daghan man gud po yung nagkalat sa social media nga ang cause sa cancer is bitok. Oo. So, naba kayo nabasa ma'am or sa inyo ang so studies? far wala pag yun ko na dunggan anang mebendazole nga anti-cancer, sir. Kay Gamiton usually siya. atong mga anti-cancer gyud is kanang mga antioxidants man or mga herbal. Wala pag yun ko kasugat anang mga mebendazole nga gigamit siya anti-cancer. Kay kadaghan sa cancer unsa iyang i-protect nga cancer specifically, di ba? Kay pwede po siya mahimong hinungdan, dili pod. Kaning kung daghan kay bitok, kung wala kay deworm. Pwede po siya hinungdan sa cancer, sa cancer. sir. Murag dili siya nato ma-direct ang causal relationship with kanang cancer, sir, kay sa ato gyud ang sa studies is ang makuan ra man gyud sa kuan is katong nutrient loss or blood loss ang makos sa kanang bitok. Okay. Ma'am, siya may tabo kung if ever every time na natin deworming program, no, na isagi ni kahan nga di gid niya ipa-deworm iyang bata. For how many times na siya nagiingnan nga magpa-deworm pero dili niya gusto ipa-deworm iyang bata, what will happen sa bata nga dili ma-deworm? Since 1-year-old pa siya, hantod ni dako na ang bata, why deworm? Kay di ang gusto ang ginikanan. Unsa kay posibleng epekto ana sa bata? So, ang long-term effect aning worm burden, sir, is kanang chronic malnutrition or sobra na gyud ka stunted ang bata or sobra ang anemia, chronic anemia na. So siguro if dili gyud sila magpakuan mosangpot sa kinahanglan abunuhan ang bata or grabe na gyud ka stunted ang bata. If grabe ang iyang worm infestation. Okay. Ma'am, gawas sa deworming, no, if example na deworm na ang bata, unsa ba may mga healthy habits or angay mga batasan nga makatabang ang di na gid mo balik itong mga intestinal worms? Pwede na kabitokon. So ang deworming kay usara na siya ka part sa atong sa paghatag ng tambal, usara na siya ka part sa atong deworming program. Dapat kuyugan pud nato siya sa pag-maintain sa kalimpyo sa atong palibot, ato po i-apply ang wash or water and sanitation and hygiene. So dapat limpyo ang tubig, limpyo atong sanitation or sakto ang kanang walay mga open defecation nga kanang maskig asa ra malibang ba, sir, kay mao man ay makakontaminate sa atong environment. Ug dapat tudloan pud nato atong mga bata mag proper hand washing na before kaon or after gamit sa kasilyas kay para dili makontaminate ilang mga kamot. Dapat magsakto gyud og
hunaw sa og ato pod ikuan sir nga naa may good usa ka intestinal worm sama sa hookworm mo kuan siya kung magtiniil ang bata mo sulod siya sa tiil sa bata Sa lapalapa. oo sa lapalapa. Okay. Pero asa siya magi sa imong skin? Skin. Or kanang open wound? Di skin res Skin ra gyud. skin res. Musok na siya sa ilalom. Kay ang naong manggod siya sa hookworm kay mura siya na kuan head na mo kuan so makasulod Sulod makapenetrate gyud siya Sa sa imong kuan. panit. Kumbaga makasuod gid siya kay gamay ra man kay siya no. Makasuksok siya sa imo hang panit. Kana Pero- siya na specifically nga worm makasulod siya. Ma'am, daghan kayo yung mga ginikanan. Kay bago lang preview atong recently no nga nanaytabo nga sa timing ra pod siguro to nga nag-deworm unya nanaytabo aksidente sa bata. Kay daghan man yung mga ginikanan karon tungod sa nikanat ato nga balita, nagtuo sila nga kanang doon na yung mga bata nga namatay human sa deworming. Unsa ang tinuod ani gyud ma'am? Unsa magitinuod bahin ani? Makapatay ba gyud ang deworming or nabagid ni siya explanation nga pwede nila matumbok nga deworming ang dahilan or na timing rasad pod na ato nga time na ay gibati daan ang bata na timingan lang nga na deworm. So sa current na kuan karon sir ang katong panghitabo dito sa Cavite is ang ato ra gyud na balan is naigideworm nga bata for grade 4 and then nagbati siya kuan abdominal pain dayon gidala siya hospital and then namatay siya niya sa ang ato ra gyud na balan is based sa iyang kuan is CNS infection or central nervous system kuan shock. So, mo to ang reason sa iyang pagkamatay. Apan, wala pag final investigation kung kani bagyud nagresulta tungod sa paghatag sa deworming. Kaya ang wala nato nabalin is wala man gyud existing document or kanang na record ba kung ang bata ba nagkaon before deworm or wala ba gipangbati bag-o na deworm or wala ba siya pre-existing condition or mga sakit before. So importante ma'am, busog ang tiyan before ka mag-deworm. Yes, sir. Oo. Nganong kinahanglan gid nga busog ang tiyan ma'am? Naisod ang tiyan. Kay og kanang kay kung wala pa siya kakaon sir basig makadugang siya or makasamot siya sa maskig mild infection ra dapat ang reaction sa tambal or sa purga is basig mas kasukaon na no siya kay tungod kung magsuka siya mas delikado kay walay sulod iyang tiyan. Nganong usahay man ma'am nga ako'y makita ba? Naay po yung mga reklamo siguro nga napoy mga bata nga magsuka, malipong, magsakit ang tiyan human sa deworming. Normal ba ni siya ma'am nga mga pambation sa bata? Normal siya na side effects sir sa tambal kay di ba kasagaran gyud or almost tanan tambal aduna may side effects. So kani siya kinahanglan ra ikuan sa atong mga ginikanan nga normal ra ni siya ug dapat pod ilang i-report sa kung sa community sa ilang nurse or kung sa eskwelahan sa ilang teacher kung unsay gibati nga ng bata. Okay. So wala po ni mga gitawag ato kung nara silang balay, ma'am, kung for example, kadlaw ni atake ang mga kaning sakit sa tiyan, lipong-lipong, unsa po kay pwede buhaton sa ginikanan? Pwede ba niya paimnon ni og biogesic or something nga na? Or unsa may pwede painom po sa pagkalibanga? If ever lang dili pa available ang health center anang orasa. Ang ako ma-advise gyud sa parent is dapat naa sila direct communication sa ilang nurse nga assigned kay tanan man gyud natong barangay adunay assigned nurse. So para makakontak ra sila dali sa ilang mga nurses kung adunay goy gibati ilang mga anak para mahatagan og saktong kuan. Pero kung mga mild manifestation ra sa side effects, pwede ra pud nila nga papahuwayon sa ang bata painon og sakto og mga light meals lang sa ang ihatag dili sa og mga kanang solid kay musuka man gyud na balik. Okay. So kani siya tanan ma'am nagi lahi-lahi nga side effects sa bata. Namay uban po nga bata nga hiyang siya pod sa purga. Napoy uban siguro nga mga bata nga medyo naapoy siya kanang allergic reaction. Pwede ba magka-allergy ang usa ka bata nga purga?
Oo, sir. Pero dapat first niya kuan nagka-allergy na dayon siya. Pero kung sa una, mga niaging kuan wala siya na note nga allergy, posible sa sunod wala ra gihapon siya allergic reaction ka na nga tambal. Kay taglahi-lahi man ang allergy matag tambal. So kung allergy ka anang paracetamol, dili pud pasabot allergic na kag Paracetamol deworming. forever. Okay. Or Deworming. kanang atambal. Oo. Tinood ba mga dili pwede i-deworm ang bata kung gisipon, giubo, or hilanat? Oo, sir. Ang dili siya pwede. Kung sipon ug ubo lang, sir, pwede. Pero ug kanang hilanat na kay wala man ta kabalo kung unsa na siya na infection ang naa sa bata. So mas ato sa i-defer ang bata, mas maayo and hulato nato kung kanus ang maoki iyang paminaw sa iyang lawas. Okay. So ibig sabihin ma'am kung if ever gisipon ug ubo, pwede ra i-deworm. Pero kung naning hilanat, ato sa i-defer. Kumbaga, i-postpone sa nato ato sa obserbahan ang bata, kung okay na siya, ahead ato siya tagaan papurga. Kay basin niya og na complication, no? Yes, sir. Nga wa po ta kabalo kung siya naka-cause po Sa iyang infection. Doon na ba instances ma'am nga kung mapurga ang bata, maluya ang bata? Na ba yung nana nga situation? Or normal ba na siya nga maluya ang bata after deworming? Oh, sir, usa pod na sa side effects sa tambal kay ang uban maluya pod ang bata samot na if kanang mag-pass out sila loose stools or kanang samot na if magpanic kung naay mo gawas nga mga bitok, so magluya gyud ang mga bata sa kahadlok. So importante gid ma'am nga sa sulod sa tong panimalay naatay tsinelas. Always kita magsulob og tsinelas bisan nasa sa sulod sa tong balay. Dili, sir. Kung ma-expose rata sa kanang yuta, dira ra kay Kung magtiniil. kung magtiniil sa yuta. Kung sa balay pwede ra basta wala dili yutaon natong balay. Okay. Kung limpyo ra. Okay. Ma'am, napo yung utana, pwede ra ba daw mga herbal medicine? Kung dili gid sila gusto og purgang kanang deworming nga medicine, na ba daw kuno other alternative nga mga herbal medicines pampurga? What is your reaction to that, ma'am? So ang ginarekomendar man gyud sa atong Department of Health and World Health Organization ang albendazole ra gyud ug mebendazole ang atong tambal. Dili gyud ni siya mawala kay basi ganahan pa noon sa mga herbal ang bitok. Oh, so dili tinuod ma'am na kanang ipainon lang nilag mga herbal medicine. Wala Wala pa pud moy kuano nga nabay mga scientific studies na kung kani nga klaseng herbal medicine makapawala gid ni o makapawala sa mga intestinal worm. Pero ang katoreg yung gi-recommend sa DOH o sa World Health is kaning katong atong ginagamit, sir, albendazole or meben. Okay. Alright. Sige. Kano sa amin tama na atong deworming? Kano sa ni magsugod o unsay buhaton sa parent if ever gusto sila, interesado sila magpapapurga silang mga anak? So, ang kaning atong deworming activity is nag-run na siya karon July. So, intero bulan sa July. So, karon nagasugod na ang City Health Department sa paghatag og health education sa mga ginikanan ug sa mga guardian. So nagsugod-sugod na sila glibot sa especially karon kay kinahanglan gyud nato strengthen atong advocacy towards deworming tungod sa issue na nahitabo. And ang himuon sa bata, sir, sa ginikanan, sir, is dapat kung aduna sila yung mga kabalaka, mangutan na sila sa ilang mga nurse or sa ilang BHW pa aron matubag or sa ilang doctor. Or ma-clarify. O aron matubag yun kay dili ra ta adto mag-base sa katang mga social media or kanang mga hearsay sa atong mga kauban nga ginikanan. So dapat yun ba kung aduna sila yung mga pangutana, i-clarify nila. Okay. Mismo. Unsay benefits, ma'am, kung makita sa ginikanan kung ma-deworm ang bata? Unsa may mga benefit na makita nato sa mga ginikanan o sa atong mga anak kung if ever ma-deworm sila? So ang atong makuan sa mga ginikanan is that ma-weigh nila na kaning mga mild reaction or mga mild signs and symptoms na gikuan sa deworming is mas ay gamay ra kumpara kung mas nindot or productive ang bata sa eskwelahan, dili siya sakiton or kanang nindot ang gana nila sa pagkaon. Okay. Kaning deworming, ma'am, is for bata ra ba ni or pwede pod ta mga adult? Pwede po magpa-deworm. Pwede po ang mga adult, sir. Pero samot na ay, labi na ka ng mga na ay mga
simptoma or kanang usually kay dili naman gyud routine kay dili man ta expose na gyud dili na ta ginatawag nga high risk individuals. So ang mga bata man ang high risk, kita mga adult is kanang usually kay ginapa-check sa doktor or kanang naay mga kanang na check na gyud sa ilang mga tae na aduna sila kuan ang gina-deworm. Kita nga mga adult, ma'am, ikapila man ta dapat magpa-deworm sa isa ka tuig. Ikaduha pod every 6 same months. ra gihapon sir, every 6 Labi na kung months. mahilig kag kilaw, mahilig ka magsigig tiniil sa basakan. Oo, kay na gyud mga exposed nato sa mga exposed na mga kuan so mga farmers or mga og mga sa pamana mga exposed sa yuta na panrabaho ba. Kung mag-fasting ka, ma'am, dili po mamatay ang intestinal worm, kawa man siya kaunon. Di po siya mag-fast. Mabuhi gihapon ang atong bitok kung maski wala tay kaon. Mo Parihara ba? mo magniwang. Okay. So muniwang pod ang worm pag muniwang pod ka. So manambok pod ang worm kung Pero kung sakto imong kaon, siyang manambok ikaw, niwang ra gihapon kay siya may nikaon sa imong gikaon. pero kanang purga nga atong giinom, ma'am, is that 100% mawagin ang mga bitok or nagyapon mabilin? Not all. Mao gani na siya sir di bali ay kung nagadi-worm ang bata kung sakto ang pag-administration or sakto ang dosage sa iyang nainom mahimo nga mawala gyud ang bitok apan kinahanglan gyud siya nato i-follow up or dapat routine na gyud siya nga every 6 months para dili mo balik or dili magka-reinfection ang bata. Unsa may kinahanglan nga mga preparations, ma'am, sa mga ginikanan nga himuon una padalhon ang ilang mga bata for deworming? Labi ang mga preparations nga angay buhaton ana? Sir, sama to sa ko ingon dapat puno ang tiyan okay. sa bata. Busog. Oo, Dapat busog. Walay gibati. Dapat No? dapat pod ila iingon didto sa mag-assess nila kung unsay mga pre-existing conditions or unsay mga gibatay sa bata, unsay allergy sa bata, ila pod dapat iingon or unsay kung aduna bay mga sakit ang bata. Or allergies. Okay. Ano importante man nga na parental consent o support sa National Deworming Program nato? Kay kaning consent sir dili lang ni siya basta perma kundi gihatagan pod nato ng freedom or informed consent informed decision making ang atong mga ginikanan. So para makabalo pod ang ginikanan sila man gyud ang dapat ang nakabalo sa medical history sa bata kung unsay mga sakit sa una naoperahan ba ni or aduna ba ni pre-existing condition ug sila pod ang makamonitor sa ilang mga bata kung adunay side effects kay para ma-report dayon sa atong mga teachers or nurses. Kano sa isugdan ang ato ang deworming program, ma'am? Magsugod siya? Nagsugod na ba? Sa uban sir, nagsugod na siya. Until when po ang deworming program? Until makover na sir ang majority sa atong mga kabataan. So, dili lang siya month of August. So, pwede pa siya ma-extend up to September. July gyud sir atong national deworming. July. July. July, Pa ni siya pwede sa mag-extend siya August. until Kung dili pa August. gid Kung makover dili tanan makover. bata. Dili pasabot nga July ra gyud sir. Okay. Ma'am, any message, ma'am, that you want to share sa atong mga parents o guardians nga until now, hesitant gyapon sila nga i-undergo ilang mga bata for deworming. Kaya dapat sila mga doubts, kahadlok, whatsoever. Unsa may atong mahatag nga advice for them? So sa atong mga tigpaminaw hilabi na katong sa atong mga adunay mga bata na nagduha-duha pa sa pagpa-deworm sa ilang mga bata among gihaawhag nga kung aduna mo yung mga kahadlok or mga pangutana pwede mo muduol sa atong mga main health centers or sa inyong mga assigned nurses kung unsay inyong mga kabalaka para atong mahisgutan or inyong ma-clarify kung unsa ba ni ka safety or para makuan nila mahatagan mo og sakto og direktang tubag sa inyong mga pangutana. So ato ra pud hinumdum na kani nga programa is pila ni siya katuigan na nagdagan nga programa og kinahanglan pud ni siya at i-weigh ninyo kung gamay ra ning side effects kumpara sa benepisyo nga makuha sa inyong mga bata kay dili na siya sakiton, dili na mo sigas tuog
kanang wala siya focus, lack of focus sa eskwelahan kay tungod dili siya ay tungod kay wala siya sakit. Thank you so much, ma'am, sa imuhang time, no? And Thank good you, luck po sir. sa iyong deworming program in which start na karon sa month of July. And I hope no daghay mga ginikanan sa ato karon nga mawala na tayo ilang mga stigma or kanyang mga panghuna-huna mga Yes, negatibo kabahin na sa deworming. Thank you so much, ma'am, ha? And then karon mga kabutuanon, this is the time na aron mahatag na ginato ning Digibox na nasa katubangan. Aron mahatag na to ang ato ang question for today. Di ay no atong tagamay kanang recap lang tagamay. Bisan pa og na deworm na tong anak, hinumduman gyapon nato sa mga ginikanan nga dapat maintain lang gyapon nato ang proper hygiene. Unsaon man, pagikan sa kasilyas, manghugas dayon sa atong kamot una pamukaon, or kung wala dong dili pod gikan sa kasilyas, dapat always gyud manghugas og kamot ng ato mga anak, no, ato mga bata. Di kay labi na kung magkinamot or kung kaon sila, dapat gyud no manghugas kita kamot para ma-sure gyud nato nga limpyo ato nga kamot. Kung naapod ta sa gawas, di na to pasagdan ato mga bata nga magtiniil. Always gyud sila magtsinelas or magsapatos kay kaning mga bitok ingon pa ni ma'am, musulod na siya sa atong mga panit. No, kay visible lagi kay na siya, microscopic lagi kay na intestinal worm, and pwede na siya musod sa ato ang panit. Ikatulo, unsa pa man to ikatulo? I-sure na to nga limpyo ang tubig nga atong giinom. No, kung contaminated atong mga gipang-inom nga tubig, dili limpyo, dili safe, posible nga magkabitok yun pugka, no? Unya kaning pagkaon pod og mga hilaw, no, atong likay-likayan gamay kay usahay basi unyag kana pong atong gikaon nga mga hilaw na apod ni mga worms, no, sulod po na siya sa atong mga lawas. So anyways, no, na sa mga nagpabilin paghapon sa atong programa, gusto na nako og thumbs up lang before ko mohatag sa ato ang mahiwagang questions nga atong pilion karon kung kinsay manindot makatubag mo ay makadawat aning Digibox Plus before ta mobiya sa ere. Gamay, thumbs up lang sa atong mga viewers na tao karon na gusto mag-og sa Digibox. Okay? Napadi ay. Alright. Okay. Sige. Ang question for today para makadaog aning Digibox is i-comment og usa lang. Mangayo lang og usa ka healthy habit nga inyong buhaton sugod karon aron malikayan ang intestinal worms. Taga i-comment usa ka healthy habit nga inyong buhaton sugod karon aron malikayan ang intestinal worms or bitok. Unsaon na to nga malikayan nato ang bitok? Unsaon na to paglikay? I-comment diha sa atong comment section. Tagaan ta mo og 1 minute. Okay? Ang makatubag dayon mo ay mo kadawat ani ato ang mahiwagan Digibox Plus. Ang unang maka-comment diya sa comment section, automatic mo ay makadawat aning Digibox. Right? Okay? In 1 minute. Kailangan within 1 minute maka-answer na, maka-comment diha para makadaog aning Digibox Plus. Pwede din ninyo makuha karon dayon. Ano lang mo sa 3rd floor sa City Hall building sa Public Information Division Office aron makuha dayon ninyong Digibox Plus nga inyong nadag-an karong adlaw. Okay? Sa mga tan-aw karon, kinsa ang pinakauna nga makatubag? Gawas lang ani si Amir. Okay. Si Amir wala ni nakauna. Ito, ang nakauna si Sir Herwin Cordova. Sir, congratulations. Digibox Plus, ino siya manghugas sa kamot gikan sa kasilyas adiser mo kaon. Sir, thank you so much. Imo na yung Digibox. Herwin Cordova. Kung naara ka diri sa Butuan, sir, palihog ani sa 3rd floor dinis sa Butuan City Public Information Division. Pagsudi mo sa City Hall, sir, pwede ka mangutana diya sa atong reception area na igwapa diya nga babae, si Ma'am Jovi. Mangutana lang, sir, kung asa ang opisina
sa Public Information Division para i-guide ka pa doon din sa mga opisina para makuha ni mo ng Digibox Plus. Salamat sa inyong tanan. Sa kato mga wala nakadaog, better luck next time no sa atong programa sunod semana kay napatag hapon tayo ipanghatag ng mga Digibox ug dugang pang mga papremyo gikan sa Butuan City Public Information Office. Okay? Sa dili pa ta magbulag-bulag ato hinumduman nga ang mga himsog nga kabataan ang pundasyon sa himsog nga community. Ang deworming simple, luwas ug epektibong paagi sa pag-protect sa kabataan gikan sa ato mga intestinal worm or bitok, intestinal worm infections nga makaapekto sa ilang overall well-being. Inganyo ang tanan nato mga ginikanan o guardians nga suportahan nato ang National Deworming Month pinagi sa pag-apil sa ilang mga anak sa deworming activities sa mga tungaan o health facilities. Alright, salamat sa inyong kanunay nga suporta. Sa kitabuang puwersa sa Butuan City Public Information Office, ako si Richmond Dinayon. O mag-uban na usap kita sa lang edisyon sa Butuan Asyon Teleradyo sunod semana. O di ay ang ato ang teleradyo i-move na nato sa Thursday starting next week kay tungod sa mga daga activities no sa atong adlawong Butuan. So every Thursday na sab ang ato ang teleradyo dili na sa Friday. Palihog sa pag-like sa atong official Facebook page, Instagram, X o sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Kat nung karon pala nakatanaw sa atong episode kadlaw ay kabala ka pwede ba gyapon tumatanaw atong episode kadlaw adto lang sa atong YouTube channel o subscribe sa Butuan City Public Information Office o ipagitaa or i-search ang date kadlaw July 24, 2026 aron makita ang episode kadlaw kay mogawas na diha ang inyong episode sa July 24, 2026. Sa aktibo ang sa City Executive Management Department Public Information Division sa pagpangulo ni Attorney Joseph INB Sabado o sa among Division Head si Ma'am Michiko Maclean de Jesus. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug dalaygon ang Dios. Advance happy weekend sa tanan. Bye-bye.